Huwag kayo nagbibitaw ng ganun salita. Kasi, sa ngayon, ang pag-asa nyo, si Bato. No, si Bato. Para maungkat ng maungkat yan, and it might lead to something na yung inaasahan nyo. Ako naman, sa akin naman, open ako kung mauwi yan sa honest to goodness na pagkalinaw ng katotohanan, ano ba talaga, si BBM ba talaga ay nag-undergo niyang ano na yan, ng session na yan, no, drug session na yan. Paano kung biglang lumabas siya, pinakita niya, at mag-I am sorry siya? Noon yon, ngayon hindi na, and I will submit myself to an honest to goodness drug test. End of story. Ano, can you forgive the person? Ano? Pagka sinabi ni BBM, kunyari lumabas siya, at yung mga advisor ni BBM na mga PMayor, sabihin sa kanya, pati yung armed forces, sabihin sa kanya, bossing, it's about time. Aminin mo na lang. There's a virtue in that. Honesty. Aminin mo na. You were weak at that time. Wala kang responsibilidad. Senator ka pa lang noon at that time. Ano ngayon? It allowed you to think of better laws. Bangag ka kasi. Pero ngayon, sabihin mo, hindi ka na nag-drugs. O di magpa-testing ka. Malaman niya ng tao. Yes or no lang. And then let's move forward. Paano kung ganun sinabi? Filipino people, will you forgive? O you will still insist na tapusin siya? Step down. Palitan ka namin with our Sara Duterte. Di ba? Because he still has the capacity to push the button. Hello, Tariela, upakan nyo na. Upakan nyo na, Coast Guard, upakan nyo na. Okay, hello, Westcom, upakan nyo na. Hello, Browner, upakan nyo. Tarantado mga yan. Hindi. Nasa katwiran sila. Upakan. Binanatan, kunyari, gusto ko lubog, isang barko Lubog, isang barko. Boom ko na. Lubog. Galit ngayon China. Paano na mangyari? Gulo-gulo na mundo ngayon. Ay, nako. Kaya nga, magising tayo. Hindi lang yung focus tayo na, hindi, bangag. Hindi, labas yan, ano na yan. Tama si Jonathan. Tama yan, may operasyon. Magsalita kayo. Dapat tanggalin yan, walang yan. Tama yung na concerned tayo na hindi dapat may question mark na ang isang presidente ng Pilipinas ay nag-take ng drugs. Kaya dapat linawin. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Ewan ko sa inyo. Kasi kung yung PIDEA leaks na yan, yung pag-leak ng information, sige, ayusin natin yan, mag-impose kayo ng anong dapat gawin. Pero at the same time, you do not trample on the journalism, o kaya yung freedom of information ng mga tao. Ang pinaka-bottom line niya, Duterte magsabi na kung saan galing yan Kasi sa kanya naman galing yung informasyon. Kasi siya nagsabi Hindi naman natin alam na bangag Kung hindi sinabi nung eleksyon. Matigas pa rin ang ulo. Sinasabi na nga, binoto pa rin So ngayon, kunyari, saan galing yun? Yun ang gusto ko malaman, saan galing yun? Mr. President Duterte, saan galing yun? Galing sa PIDEA. Balik ka sa PIDEA, may nagsisinungaling sa inyo Sinasabi na nga ng Presidente, galing sa PIDEA. Tapos kung sino yung tao nagsabi kay Presidente, boy pa yun? Sige, magsalita ka, testimonya. Galing sa kanya. Oo, meron niya talaga. Ngayon, nasaan yung mga picture? Nasaan na ngayon yun? Yun yung ebidensya. Yun ang dapat lumabas because sabi ko nga, importante na ma-check yung pag-leak ng information. Pero may mas mataas na mas mahalaga. Ma-settle natin kung bangag ba talaga yung presidente o hindi. Gumagamit ba talaga ng droga o hindi. Because in a situation right now when the whole world is depending on the Philippines, US, Alliance et al., na pwede magsimula yung World War III dito sa atin, our president, who is being questioned sa drug use, napakadelikado, nakaangkor yung buong mundo sa isang bangag na presidente. And we want to clear that.
Okay lang mag-declare ka eh. BBM, okay lang mag-declare ka ng gera kung gusto mo. Lalaban kami para sa iyo. Kakampi ka. Yung armed forces, susuportahan namin. Yalay namin buhay namin. No? Pero linawin natin kung bangag ka o hindi. Kasi ayoko nang lalaban ako dahil sa kinonsonada mo lang, dahil trip mo lang. Ayoko nang ganun. Kaya bato, from P-Mayor to another P-Mayor, pati ikaw, si Lasso, may ang SOP niya ano tie yellow ribbon, di ba? Yun yung tono. Pero siya, yung baliktad na plaka, nakaganyan. Di ba yung plaka ganyan? Umiikot na ganon. Sa kanya ganyan, umiikot yung record na ganon. Nakaganyan yung kanyang needle na sa ilalim. Pag sinabi mong ganyan, SOP number 1, taga-Delta yan eh. Delta kami. Palaki namin yan na Hindi ko nga nabuntal yan eh. Hindi ko nabuntal yan kasi mas maliit yan eh. Yung mga nabubuntal kayo, matatangkad, yung malalaki. So, pag sinabi kong SOP number 1, tontuwa ako dyan eh. Gaganyan yan. Gano'n, tapos nun, ganyan. Boom! Pam 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 pam. Oh, tie a yellow lasso round the old oak tree. Lasso. Oh, tie a yellow lasso round the old oak tree. Yan ang SOP niyan. Lahat naman sa mga kadete may SOP. Class 84 yan. I do recall na, class 84. And then, nung graduating na kami, naging honor committee pa yata yan eh. Kasi nag-expand yung honor committee. So, nag-additional na mga... Ang alam kong honor rep ng Delta noon sa 84, si Bani Gerlan. Number 1, Gerlan. Tama ba na? Number 2. Kasi number 1, Samuel Hardin. Yung AIM din, class 1990. Kaklase ni yung sa Bicol na congressman. Ayan. So, from a PMayor to a fellow PMayor, no? Wala naman, we cannot measure honor eh. Pero what we can be proud of is as a human being actually, we can discern what is right and wrong. No? Pero kung merong, isipin nyo na lang, huwag yung pagtatakpan ang isang presidente na subject nung pre-operation report na yon na allegedly, he was taking drugs. No? He was taking a white powdery substance na hinarang yung hindi nakapag-operate and then binuro na nalagay lang sa isang folder. And then nag-resurface nung election time, sinabi ni Duterte na alam na natin ngayon na merong such a report na yung detalye nung report na yon pinalabas ni Maharlika. At para matotoo na there is such a report na black and white, ito, hinahawakan ni Maharlika, lumabas yung tao na pumirma. Ayan, si Jonathan. Okay, hanggang doon na lang yung sasabihin ko. Na kasi kinakailangan din nila ng protection na may haka-haka ako kung saan galing yan eh. Anyway, from one PMayor to another PMayor, you commit an offense na hindi naman 100% na honorable kayo. You commit kung ano yung gusto niyo offense. Pero pagka ang pinag-uusapan future ng bansa natin, peace ng area natin, ng buong region natin, you do not take that information lightly. A president, a Bongbong Marcos, who was involved in 2012, subject of an operation, PIDEA operation, na hindi natuloy, who later on became president, is serious matter. It's not just naglilik yung information ng PIDEA. Hindi.
Putsargis yan. Kung yun yung iniisip natin, ng putsang bansa natin talaga. Kinakailangan natin talagang ma-genocide tayo para magbago yung mga Pilipino. Anong klase tayong bansa ang iniisip ninyo? Leak ng information? Hindi nyo iniisip yung laman ng informasyon. Anak ng tokwa yan, oh. Ang focus ng investigasyon yung bakit nag-leak yan, na masisira yung tao. Putragis! Bakit yung presidenteng bangag hindi kayang sirain ng Pilipinas? Anak ng tokwa yan, oh. Yun ang mas mahalaga. Because you're dealing with 119 million Filipinos. You're dealing with the peace of the whole region, the whole planet. Magkakabanggaan ng Amerika, tayo yung proxy. Pag sinabi ng Amerika, upakan nyo yung China kasi gago na talaga eh. Oh, sige, we've got your back. Yun lagi sinasabi. Our relationship is ironclad. Tayo yung proxy. Ibig sabihin, sa atin manggaling yung warm body. Na hindi naman tayo handa. And sa akin, okay lang tayo. Mamatay kami nila Metran, nila mga MUP, okay lang kami. Okay lang. Tapos tuturo kami ng mga Pilipino na gustong lumaban. Okay lang sa amin. Ipagtatanggol natin yung armed forces natin. Kasi mauubos yan. Yung armed forces, kung hindi nyo alam yung ginagawa ninyo, ha? Kayo ang mauunang mamamatay. Kayo armed forces. Kayo ang unang mababalo ang mga asawa at mauulila mga anak. Because hindi nyo man lang isubject ang presidente sa isang honest to goodness sa drug test. Siguraduhin ninyo na yung presidente maayos yung utak. Okay lang mag-declare ka ng gera kung gusto mo. Susuportahan ka namin. Pero siguraduhin ninyo na nasa matinong pag-iisip yan. Yun lang ang hinihingi namin. Ay, nako. Kalokohan yan. Kaya nga yung putragis ang nakakainis dyan sa Senate hearing na yan. Anong klaseng mga Pilipino meron tayong mga utak ng mga pinuno natin? Honorable, yung taas ng pinag-aralan kuno. Putragis, pinoproblema ninyo yung leak sa PIDEA. Nantokwa kayo. Ang problema ninyo yung laman ng impormasyon. Yung laman ng leak na yon. Kaya nga nilileak eh. Kasi nga, to call the attention of everyone. That was what Duterte was trying to do. He was calling the attention of everyone and nobody listened. And here we are now, stuck with the Americans, stuck with 9 bases, stuck with the potential enemy. And what do you want to happen? Imbestigahan yung leak ng PIDEA. Nakakantokwa tayo. Imbestigahan ninyo kung totoo nga na nagdodroga yung presidente. Kung wala masyadong impormasyon ng you subject him to a drug test. Ganon, tapos ang problema and then move forward tayo. Girahin natin yung China kung gusto ninyo. Pero hanggang hindi malinaw yung issue na yan sa pagkabangag ng presidente, mag-civil war tayo. Gusto niyo mangyari yun, mag-civil war tayo? Kasi nga dalawang faction. We have to unite as a country. We have to unite because there is a pending enemy, a giant monster of an enemy who will exterminate our country, exterminate the Filipinos because ang tingin nila sa atin, mga walang kwentang tao, mga putang lang yan. We have to unite as a country. Tigil mo na yung politika. Ayusin muna natin. Ang pinakamagandang magawa on both sides, no? BBM side, mga naniniwala kay BBM at Duterte side, mag-agree kayo na yung presidente, si BBM, masubject sa isang drug test. Pagka hindi siya pumasa, palitan. Ganong kasimple. Ba't yung pinahihirap? Pumanik si Sara, no choice ka. Ikaw maging presidente. Putragis, ilalaban mo kami sa gera ng walang kaparakan eh. Pauwiin nyo lahat ng OFW dito. Kay galing-galing at may nagtatrabaho para masalba tayo. Pagka nagkagulo buong mundo, akala ninyo China lang ang kalaban. Hindi. Kakampi yung Russia, Iran, tsaka North
Korean na yan, Korean countries, etc., South American countries, lahat sila, magkampi-kampi. O, paano na? Muslim countries. Dahil lang sa isang bangag na, dahil lang sa PIDEA leaks na yan, we're so engrossed with finding out the truth about saan galing yung leak na yan, sino nag-leak. Stupid asses. Anong klaseng mag-isip tayo? Hindi mahalaga yung 119 million Filipinos. Ha? Hindi mahalaga yung way of life natin. And here we are, yung armed forces natin at saka yung Coast Guard, waiting for instructions, waiting for guideline. Again, sa isang presidente, sa isang commander-in-chief, na kino-question yung kanyang, mental fitness. Ay, nako. Okay. So, yun yung message ko. I-focus you do not be lost. Yung mga leak na yan na information, and may mga batas naman tungkol dyan. May mga sanction na para dyan. Nakaka-imbestiga, nawawala kayo doon sa overall na Ang issue dito is yung if the president, nagkataon at that time, senator yung tao. Yung mga hindi nakakaalam, he was a sitting senator in 2012. 15th Congress. 15th Congress is the same Congress na nag-authorize ng Resolution 10. 2011, Lacson, part of that 15th Congress, Honasan, Miriam Defensor Santiago, Trilling, and BBM, they were all part of that 15th Congress. Pinropose ni Lacson, ni General Lacson, Senator Lacson, na why not come out with Resolution 10 and let's adopt it. Yung previous na ginagamit natin na na standard, i-adapt lang natin. Ginawa nilang black and white. In-approve 2012 ng 15 Congress. Kasama si BBM doon. Nagjujuts sa Makati. Shit. And he now is our president. Ganong ka-serious matter yan and you're concerned with PIDEA leaks. Paano nag-leak yung informasyon? Concerned kayo, baka masira yung tao. Tarantado, hindi kayo dapat concerned kayo na masira yung buhay ng 119 million Filipinos. Maapektuhan. Dapat concerned kayo kung anong mangyayari. Kung pwede pa nating maiwasan, iwasan natin. Ngayon kung mapatunayan na wala, he is okay, he is fit to run the country, sige, supportahan natin. Let's unite already under one banner. Because yung mismong Vice President na gusto niyong pumalit, sinasabi nga okay pa siya kay BBM follow the lead of Sara. Ay nako, ewan ko ba sa atin. Sa kamote tayo, sa kangkungan tayo pupulutin if we do not sort this out right away.